Ito na. Muli, thank you, Aurea Hawaii. Alinsunod sa utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinag-iba ang mga personal na kubol sa loob ng mga prison building sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Unang-una pa lang, no? Alinsunod sa utos ni Boying Remulla. Yan, galing! Palakpakan naman po natin si Sir Boying Remulla, si Secretary, o alinsunod sa kanyang utos. Galing! Magaling, magaling. Giniba ang mga kubol. Ayan, ito po ang sinasabi natin na nagkakatotoo po yung mga ating ina-announce. Remember, dun sa mga talagang masugid at sumusubaybay sa channel na ito, ibinalita na po natin dito, matagal na ginigiba na po yung kubol dyan sa loob. Merong nakapagsabi sa ating source na ginigiba na dyan. At ngayon, sila mismo in-announce nila ginigiba na nga yung kubol. So again, ano po sinasabi natin? Maaaring hindi tayo perpekto, but so far, so good. Yung ating mga ina-announce dito at yung mga finifeed sa atin ng ating informant, pasok sa banga. Okay? Kayo po ang pinagdi-decide ko kung kayo maniniwala o hindi maniniwala. Basta so far, pasok. Lahat po ng in-announce ng informant natin nangyari. At eto na nga, ginigiba na yung kubol. Pasalamatan nyo si Boying. Inutos daw niya. Ang galing! Ang galing! Palakpakan. Ang maliliit na kubol ay gawa sa light materials na itinayo sa loob ng mga kulungan para magkaroon ng privacy ang ilang may perang persons deprived of liberty o PDL. Yung ibang may pera, no? Kaya kalokohan po yung sinasabi nila na for reformation, yung kubol na pinagtanggol pa ng isang senador na instead na sinita, nangyari din daw sa kanya itong si Bato, no? Kasi for reformation, kawawa naman sila. Hindi po. Yung may pera lang nakakapagpagawa ng kubol. 6 na pong mini kubol ang voluntaryong dinemolish ng mga PDL. Tuloy-tuloy ang pagsira ng mga kubol sa iba pang penal colonies sa bansa. So pinatanggal natin yan. Pansinin nyo po, okay. Lalakihan ko po. Okay? Pansinin nyo po yung interview kay Katapang. Tingnan nyo po kung anong mapupunan niya dito sa interview na ito. Anong sabi niya? Pinatanggal natin yung mga pader. Mga pader, mga pintuan para transparent. See-through na, kita natin ilan lang ba natutulog dyan. At kung isa, dalawa lang, dapat yung maximum capacity. Pinatanggal natin yung mga pader, mga pinto para transparent, see-through para kitang-kita natin. Ayan. Ayan po ay ito ay talamak na gawain sa gobyerno. Yung credit grabbing. Kailangan talaga pagka meron silang nagagawa, announce. Pansinin nyo, dyan sa statement na yan, napaka-iksing sentence. Ilang beses niyang ginamit yung natin. Pwede nyo namang sabihin, tinanggal na yung mga pader para kitang-kita ang mga natutulog dyan. Hindi, pinatanggal natin yung mga pader dyan, mga pinto, transparent, see-through, para kitang-kita natin. Hindi, anong ibig sabihin yan? Ewan ko po Ito isa akin lang naman. Masyadong parang pinapakita sa tao na may ginagawa tayo dyan At ito mga papagiba dyan, mga ito proyekto natin yan Yan, puro ganon. Puro ganon. Pansinin nyo po ito pa lang, first statement pa lang yan. Para tutulog dyan. At kung isa, dalawa lang, dapat yung maximum capacity. Pinadlock na rin ang mga gate na nagkokonekta sa 4 na quadrant sa maximum security compound para pigilan ang pagtawid ng mga PDL. 3 beses na rin sa isang araw nagsasagawa ng health. Tipin mo, 3 beses na rin sa isang araw
nag-head count. Kita mo itong mga ito? Kung hindi pa mabubuking na nakatakas si Kataroha, I mean, that is obviously pinapalusot nila. Kaya lang, nakawala yung balita eh. Ilang araw bago na balita sa media. Oh. Hanggang ngayon, they are trying to hide something. Kitang-kita naman eh. Kahit sila, sasabihin nila eh, na-delay para bakit hindi agad-agad nasabi. Oh. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi nila ginagawa ang trabaho nila. O katulad niyan, lumabas para sa kanila. Ha? Sa bunganga nila mismo, 3 times a day na yung head count. O. So ibig sabihin, hindi sila nag-head count dati. Jose Lubas, maraming salamat po. Yan, ako. Maagang pangkape. Maraming salamat po sa kusang loob at sa patuloy na pagsuporta sa channel ni Coach Oli, sa patuloy na tiwala sa ipaglalaban sa mga tambaluslos itong ating ginagawa. Maraming salamat po, Jose Lubas. Pansin nyo di ba? Tinanong ito hindi ko lang maalala kung sa Kongreso, sa Senate. Sa Senate, tinanong, anong oras ba? Tinanong ni Senator Robin Toy, anong oras ba kayo nag-head count? O sinabi, di ba, sa umaga, sa hapon, at saka sa alas 4 ng sa umaga, sa tanghali, at alas 4 ng hapon, nag-head count. So, 3 beses. So, ngayon, ang ina-announce, 3 beses na sila mag-head count. So, ibig sabihin, hindi sila 3 beses nag-head count dati. Ano ang totoo? Kasi ngayon daw, 3 beses na sila mag-head count. Pero, malamang-lamang yan, lahat yan pagsisinungaling. Bakit kanyo? Kung nag-head count sila dati, imposibleng hindi alam ni Katapang na nakatakas yan. Paano kayo nag-head count nang hindi ninyo alam may kulang? Ilang araw bago nakarating kay Katapang. Ilang araw bago nakarating sa media. Sino nagsasabi ng totoo sa inyo? Di ba dito lang halatang-halata na 3 beses na mag-head count. Hindi po. Dapat dati nyo nang ginagawa. Hindi porket may bulilyaso, saka lang kayo magsisipag. Gawin nyo po yung trabaho ninyo. Hindi kailangan may nagkaroon ng bulilyaso, hindi kailangan mabuking ng media, hindi kailangan lumabas sa buong Pilipinas. Isipin nyo. Tingnan nyo mabuti. Kung hindi ko mawala yung balita na nakawala si Kataroha, again lumalabas, di umano na merong silang itinatry itago. Kasi 1 linggo, 7 days or 10 days bago lumabas ang balita. Kung hindi lumabas yung balita na yon, gagawin nyo yung pagsira sa kubol? Gagawin nyo yung 3 beses kayo mag-head count? Hindi nyo ginagawa trabaho nyo dyan. Nangyayari na po. Eto na yung kubol. Susunod yan yung droga. Kasi yan din ang sinabi ni Kong Tulfo, yung droga. Sasambulat din yan. Nako. Count para tiyaking walang nawawalang PDL. Round the clock na rin ang ikot ng mga rumorondang Bucor personnel sa maximum security compound. Si Michael Kataroha naman, na naaresto na matapos iulat na nawawala, naka-isolate sa isang bahagi ng maximum security compound habang umuusad ang investigasyon sa kanyang Yan, sinabi nila nakabukod si Kataroha. Ulitin natin, nakabukod si Kataroha. Pag may nangyari dyan kay Kataroha, meron talaga silang tinatago dyan. Yan po nakakatakot Nakalabas si Kataroha, iimbestigahan ng Senado, tapos ibinalik dyan. Delikado po buhay ni Kataroha dyan. Dahil sigurado, maraming maiimbestigahang bulilyaso, kababalaghan at illegal
diyan sa loob. At mahuhuli si Kataroha. Hindi niya kaya magpalusot pag magaling ang nag-iimbestiga, lalo na kung mag-iimbestiga dyan yung mga sila Senator Raffy Tulfo, yan, o kung sa Kongreso man, sila Akop, mahuhuli to, kaya delikado. Ayan ha, nakabukod. Baka mamaya sabihin ninyo, pinatay ng preso, sinuputan. Eto, lantaran na ito. Lantaran na may itinatago sila pag ito'y napatay. Takas. Sa pagdalahad ni Kataroha sa mga investigador ng Bureau of Protection, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkapit sa ilalim ng truck ng basura. Nananatili namang problema ang budget para sa Di-discuss natin yung pagkapit sa basura. Mamaya natin. gamot at pagkain ng mga PDL na ayon kay Bureau Director General Gregorio Katapang ay kulang na kulang. Yan. Ako nabibilib talaga sa kapal ng mukha nila, ha? Oh. Meron silang bulilyaso. Tapos ang bukang bibig, budget. Oo, andun na ako. Hindi ko sinasabing hindi kulang ang budget. Andoon na ako. Kulang ang budget. Pero hindi lang yun ang problema. May nagbarilan dyan. Wala po sa budget ang problema ron. Nakatakas si Kataroha. Hindi po budget ang problema ron. May kubol. Hindi po budget ang kulang doon kasi sinasabi nila kulang ang budget sa pagkain. Kalokohan po yun. Hindi porket kulang ang budget sa pagkain, makakatakas na si Kataroha. Hindi porket kulang ang budget sa pagkain, magtatayo kayo ng kubol. Hahayaan nyo yung kubol dyan. Ginagamit na palusot eh. And then, makakahingi pa kayo ng dagdag budget. I will side with Abante. Kung Abante sa sinabi niya. Kung hindi lang dahil sa PDL, dapat budget nyo piso eh. Representa natin sa budget yan na 70 pesos. So kung 70 pesos, pinapil natin na 100 man lang. And then yung gamot from 50 pesos. Ito na mo sinasabi nila. Kulang ang budget sa pagkain. Okay. Andyan na tayo. Kulang ang budget sa pagkain. Ano koneksyon? Hindi, matanong ko lang, sir. Anong koneksyon yan sa pagtakas ni Kataroha? Dahil gutom siya, kaya siya tumakas? Hindi. Kung ginagawa nyo, trabaho nyo, kung talagang nag-headcount kayo, hindi nagkaroon ng bulilyaso. Yung barilan dyan, baka konektado sa droga yan. Imbestigahan yung mabuti, wala sa pagkain ng problema dyan. Yes, totoo problema yung pagkain. Kaya lang nagagamit lang yung issue sa kakulangan sa pagkain para maging excuse yung mga kapalpakan nyo dyan sa loob. Ganun kasimple. Huwag po natin gamitin yung pagkain. Fortunately, hindi ito na isama sa budget. So, kapil tayo kung pwede magkaroon ng additional. Para sa GMA, Next tayo. Yan lang ang gusto ni Katapang. O hihingi ng additional. Alam nyo yung sasabihin mo ganito. Alam mo yung para kang meron kang bulilyasong nagawa. Halimbawa sa iyong pamilya. Meron kang nagawa. Bumagsak ka sa exam. Dahil hindi ka nag-aral. Anong sasabihin mo? Kasi daddy, kaya ako hindi nag-aral dahil kulang ako ng baon. Gutom ako. Pero ang totoo nun, nagsisigarilyo ka, nagbubulakbul ka. Yes, kulang yung baon mo. Totoo. Halimbawa, kulang yung baon. Pero hindi ka bumagsak dahil kulang yung baon mo. Dahil bulakbul ka. Dahil barkadahan ka. Mahilig ka sa barkadahan. Isipin mo, bumagsak ka na. Humihingi ka pa ng dagdag baon. Imbis na sana nagsipag ka muna, ipakita mo that I deserve this. Dagdagan mo naman yung baon ko. May pinakita ka muna. Sa atin, baligtad. Ganyan po nangyayari sa gobyerno. May kapal pa kanihingi ng dagdag budget.
O, tingnan nyo yung nangyari sa ano. Diyan sa airport. O ano, ipaprivatize. Yun lang pala yung kapalpakan na sa brownout tapos ipaprivatize. Hindi. Palpak kayo talaga. Palpak yung pamamahala ninyo. Huwag nyong gamitin yan dahil kulang. Dahil kulang ang budget.